we cannot deny the fact that sa mga panahon po natin ngayon, Donald Trump is one of the most names na talagang pag pinag-usapan ay power o kakayanan sa pagpapatakbo ng economy ng Amerika o maging involvement sa usaping pambansa ng ilang mga countries, walang tatalo kay Trump. Okay? Pero, bilang mga Kristiyano, syempre, meron po tayong mga ina-anticipate na mga global events or should I say end-time global events that we're expecting. Actually, kung Kristiyano ka, you will expect that. Okay? Ito po ay naitala na sa Bible. How many years back? 2,000 years ago. At ito po ay talagang ini-expect natin habang papa-approach yung tinatawag na event na rapture. Habang nandito pa po tayo. Ngayon, why many people, I'm talking to one of my friends kanina, nagkita po kami sa isang lugar, no? At nakita ko po siya doon, nag-o-order din ng pagkain, no? At nakausap ko lang po siya. At sabi nga po niya, meron nga raw pong problema ngayon sa Amerika. Gawa nga po ng patungkol yata doon sa mga, may hinold daw yata si Trump na para sa mga, parang doon sa isang mga tawag dito? Yes, basta mga sangay ng gobyerno doon na parang naapektuhan ngayon yung economy ng Amerika. No? Hindi ko na po mabanggit kung ano po yung sinabi niya. Pero sinabi raw po yun ng kanyang kapatid this morning. Nag-message daw po sa kanya. Yun, nagkaroon po na ng rally. Meron daw pong kasalukuyang rally sa Amerika regarding that. No? At yun na nga, dahil nakakaintindi rin sa Bible, hindi kaya siya na raw yung the one na tinatawag. You know, anong ibig sabihin ng the one na yan? AC, Antichrist. Hindi po, kako. Hindi po, hindi. Kako, kasi malabo. Tinatawag nga siyang King Cyrus. Pero sabi naman ni Donald Trump, no, I'm not the king. Unang-una, ako'y naniniwala na may pag-ibig sa Diyos si President Trump. No, mahal niya si Jesus. Bible-believing Christian po siya. Siguro dahil nagkakaroon, yung term ko nga no, kakaiba yung term ko. Patikimski. Patikim. Nagkakaroon lang tayo ng tinatawag na in connection to what will happen in the future. Pero meron tayong at least idea kasi nga po palabas na tayo ng Bible. Especially eschatology and the end times. We have some ideas. Not just ideas, but we know the truths coming from the Bible. Kaya nga po napakalaking advantage if you are reading the book of Revelation, book of Daniel, di ba? Yung mga prophecies, Isaiah, mga ganyan, lahat ng mga, especially book of Daniel po sa Old Testament because talaga naman po, ayan po talaga ngayon ang ginagamit nila kay Jared Kushner, di po ba? Pero you know what? Before the Antichrist will have his fame, or should I say, before he will come out, din sa mundo, ira-rapture na po tayo ng Lord. No? So, rest assured, we will be raptured before the Antichrist will come out. Pero yung mga nangyayari ngayon, paano nagkaroon ng peace treaty, mga ganyan, at least may idea na ang mundo what will happen. Kaya kung mga nakakapakinig kayo sa mga videos na gaya nito, mga vlogs na may kinalaman po sa end times, siguro magdesisyon na kayo na tanggapin ang Panginoong Jesus bilang personal na Panginoon na tagapagligtas ninyo. Sa paraang yan lamang po kayo makakatakas sa tribulation. Why? Because pag na-born again kayo, naging mananampalataya kayo, Jesus assured us that we will be raptured before that day comes or before that years, the whole 7 year comes of tribulation and great tribulation in the second part. Tayo po, alam natin ang ating katayuan, mananampalataya tayo. Okay? Tayo po ay mga anak ng Diyos, hindi dahil sa mabubuting ginawa natin, uulit-ulitin ko po yan. You cannot boast into something na parang ikaw ang may kakayanan na gumawa. No, not even a single bit, no. Even your sanctification comes from Jesus. Anong pagmamalaki mo? Wala. Naligtas ako dahil sa biyaya. Minahal ako ni Jesus dahil sa biyaya. At kukunin ako ni Jesus sa rapture dahil sa biyaya niya. And we will be with Jesus forever and ever dahil sa biyaya niya. Okay? At tayo po ay kasama ni Jesus na maghahari dahil sa biyaya niya. So ano?
Nasaan pa ang pwede mong ipagyabang na pwede mong gawin sa sarili mo? Again, basahan lamang ang mabubuting gawa natin sa harap ng Diyos. Wala tayong pagmamalaki. Pero yung ginawa ng kanyang anak na si Jesus, that's perfect. At yung righteousness si Jesus, siya pong ibinihis sa atin na maging believers niya tayo. So ulitin ko po, Trump is not an antichrist. Trump is a believer of Christ na naghihintay din para ma-rapture. God bless.